Alright, magandang hapon sa inyo mga lods. So yan, ang ating tutorial ngayon ay knowledge na naman ito mga lods. So gaano nga ba kalakas kumain ng voltahe yung ating mga starter motor o yung ating push start na tinatawag mga lods. So sa video ito pakikita ko sa inyo yung mga katunayan na talagang napakalakas ng ating kumain ng ating starter motor. Kaya pagka hindi kondisyon na yung wiring system ng inyong mga motor, so make sure, lalo na yung mga naka half wave, yan para sa inyo ito. Tingnan ninyo kung gaano kalakas kumain ng voltahe yung ating push start. So tara, let's go. Kaya nga mga loads ito, ayan, na-advise ko sa inyo magpa full wave kayo. Kahit pa kayo mag DC operated ay walang problema. Samahan nyo pa ng super power upline, wala kayong magiging problema sa motor. So ito naka super power upline, naka full wave. So ito yung kanyang resulta. One click, di ba? Kita nyo naman mga lods. So minor yan, 13 points. Yan, 14, 14.7. So ngayon, patay natin mga lods. Kukuha na natin ang sukat. Neutral nyo lang, tapos unplug nyo itong yan, spark plug cap nya. So ngayon makukuha na natin ang sukat kung gaano kalakas yung ating starter motor. So check lang natin yan mga lods. Ito, nandito tayo sa ating push start. Tingnan niyo yung ating voltmeter. Tingnan nyo mabuti, 13.1. Yon, bumabagsak na mga lods. So ngayon orasan natin to mga lods. Gagawin natin yung oras bago malobat yung ating battery. So kuhanin muna natin mga lods para tayo mabilis sa 30 seconds. Ayan, naka-unplug na yung ating spark plug cap. So kung may timer kayo, gawin nyo ng timer. Yan, 12.8 na. So ito, umpisa na tayo mga lods. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So yun, sa 30 seconds mga lods, bumagsak ng sa kanina 13.1. Ayan, 0.5 volts yung nabawas. So ngayon, computation tayo. Magsaing. So sa ating battery mga lods, 12 volts. So meron tong 48 amperes. 12 volts equal times yan mga lods, 576 watts, volts, amperes. So meron tayong nakukuha bagsak na 2 volts. Mapapasin nyo doon sa ating video. So 2 volts per seconds per trigger. Kumbaga mga lods, yun ang ating nakukuha sukat. Per trigger bagsak agad ng 2 volts. Pero hindi totally ano siya, sa per trigger natin ay malolobat kagad. So kaya nga natin kinuha na ng oras. So 30 seconds yung ating kinuha. So base dito 2 volts, i-divide nyo ngayon sa 6. Ito pag multiply nyo, dinivide nyo sa 12, lalabas 6. Bago i-multiply nyo sa 6, lalabas nyan ay 12 uli. So 12 volts yan. So ngayon, computation tayo, 2 volts, i-divide naman natin sa ating 2 volts. Kasi meron tayong 576 watts para makuha na natin. So meron na siyang 2 volts per trigger natin. Ngayon, sa 2 volts, hahatiin natin tong 576. Kukuha na natin yan, i-divide natin sa kasi ito 48. So hatiin natin to sa 6, yung kanyang 48. So ilan ang makukuha natin dyan? Tingnan natin mga loads. 48 amperes sa 12 volts. So divide natin sa 6. 48 divide by 6. So bali nakakuha tayo mga loads ng 8. So meron tayong 8 amperes. So kayang kaya ng ating starter relay, kasi yung ating starter relay ay merong 30 amperes. So kayang kaya niya yung ating starter motor. Tapos 8
Ah, tapos yung nakuha nating 8 amperes, 8 multiply natin sa 12. So 96. Meron tayo nakuhang 96 watts. Yan, watts to per trigger. So dito pa lang mababasehan nyo, napakalakas mga lods. Kaya pala yung ating starter relay ay wala tayong pwedeng gamitin fuse. Kasi isipin nyo per trigger 8 amperes kaagad. So pag nagtagal magiinit, posibilidad na maputol. So ibig sabihin sa 30 watts bumagsak ng sa 30 seconds na kinuha natin bumagsak ng bali 5 volts 0.5. So halos ano na 1 pag may 5 pa 1 volts na kagad. So isipin niyo sa loob ng 30 seconds bumagsak yung ating 13.1 naging 12.5. Ibig sabihin bumagsak ng 12.6, bumagsak ng 5 volts. Yan, minus natin, bumagsak siya ng nagkaroon siya ng yan 12.5. So minus natin, so meron siyang natirang nakuha na natin ng 5 volts sa loob ng 30 seconds. Yan, dito wala tayong hula-hula dito mga lods. Kaya doon sa mga nakahapoy dyan na panayang install ng ilaw at busina, hindi po kayo maaaring mag-install niyan nang hindi kayo naka full wave, nang hindi kayo naka power up line. Yan, pinakadabis na yan. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin sa loob ng 1 minuto pwede siyang kumain ng 10 or 1 volts. Ibig sabihin itong 13.1 magiging 12.1 sa loob ng 1 minuto, magiging 12.1 na lang. So madalit sabi mga idol, sa isang another 1 minutes pa natin kakain uli siya ng 1 volts. Isipin nyo yan. So ano mangyayari, magiging babawasan uli natin to minus 1 volts. Yan, pakita naman ko sa inyo 12.1, ima-minus pa uli natin another sa 1 minute na 1 volts. Ibig sabihin magiging 11 na lang ito, 11.1. So ano mangyayari, hindi na natin kayang paandarin yung ating starter motor. So ganun kalakas kumain ng voltahe yung ating starter motor. Sa loob lang ng 2 minutes nakuha na natin ang sukat. So naka power up line pa yan, naka full wave pa yan, kondisyon yung ating battery. Lalo na kung di kondisyon, may mali doon sa timing ng inyong valve, kaya ganyan hindi hard starting, mayroong problema sa wiring, may problema sa stator o etc. sa karburador. So sa loob ng 2 minutes mga lods, isipin mo sa dire-diretso 2 minutes maaari siyang bumagsak ng 11.1. Hindi na natin kayang paandarin yung ating starter motor. So ngayon kaya ako sinasuggest sa inyo yung power up line. Kita nyo kanina, kaya inuna ko munang paandarin kasi naka power up line ako. So mag-iiba pa rin yun, yung bagsak niya hindi katulad ng mga hindi naka power up line, hindi katulad ng mga naka full wave lang. So kung naka half wave ka, lalo ng napakahina ng iyong supply ng kuryente. Kaya yan ang lagi nagiging issue. Kaya iba nagtsatsaga na lang na walang battery. Ngayon pagka nalobad sa loob ng 1 month, 3 months bago palit uli ng battery, ay lagi sasabihin sa battery. Connection po ang kailangan yan mga lods. Connection ang kailangan ninyo. I-super power apply nyo, i-full wave nyo para matapos na yung problema nyo sa inyong mga motor, lumakas yung performance, umayos yung daloy ng kuryente. So yun lang mga lods. Sana may natutunan kayo sa ating munting vlog na ito. Ayan, knowledge na naman. May patunay tayo. Meron tayong formulang ginagawa para malaman ninyo yung mga tamang at pamamaraan kung paano nyo palalakasin yung kuryente ng inyong mga motor. Thanks for watching. Peace out.